na tapos kaya ako, suman cum laude kaya ako, magna cum laude kaya ako. Diba? Yung humbleness ni Zacchaeus na wala siyang pakialam. Kahit na may makakita sa kanya na umakyat siya sa puno, basta makita niya si Jesus. Ganun pala. Yung hindi tayo napipigilan sa sitwasyon na pag gusto natin makita si Jesus, talagang mag-go tayo para makita natin si Jesus. Dito sa binasa natin, ang maganda dito, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya. Siguro sa dami ng tao. Nakita pa rin niya si Zacchaeus nandyan sa puno ng mangga. Wala nga lang mga mangga. Umakyat sa puno. At sinabi ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka. Sabagkat, kailangan mong tumuloy ngayon sa bahay mo. Okay? Tingnan natin yung senaryo ha. Sinikap ni Zacchaeus na makita si Jesus. Sa katunayan, nag-umakyat na siya sa puno para makita si Jesus. Pero ito din yung response ni Jesus. Na gustong-gusto ni Zacchaeus na makita siya. Intentional ang Diyos. Sinabi niya yung pangalan, Zacchaeus. Robbie. Pupunta ko yun sa bahay mo. Diba? Kung titingnan natin dito, pagtapat ni Jesus, tingnan natin niya si Zacchaeus. Anong senaryo yun? Grabe yung encountership nila noon. Yung encountership ng Diyos at saka ni Zacchaeus, kagaya po na sinasabi sa Santiago 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Kung paano natin sikapin sa mga puso natin na ma-encounter natin yung Diyos, ganon din yung Diyos. Intentional din siya na ikaw din ay katagpuin. Nais pa natin na katagpuin tayo ng Diyos ngayon? Oo, nais natin. Kasi pag hindi, wala na. Kasi pag pumunta tayo dito, kung hindi natin nais na mayroon tayong kakaiba. Pag labas natin may kakaiba. Diba? Gusto natin yun, na mayroong kakaiba. Kasi kaya nga tayo nagpunta dito, nagsakripisyo. At alam po ng Diyos yung sakripisyo nyo ngayon. Nakikita po ng Diyos ngayon ang sakripisyo ng pagpunta nyo dito kahit maulan na nagpayong na kayo para lang pumunta sa church. Amen po? Amen. At ang sabi dito sa number 6, nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Okay? Yung pagbaba ni Zacchaeus, nagmamadali siya. Kasi tuwang-tuwa siya, pupunta si Jesus sa bahay namin. Hindi sinabi ni Zacchaeus na pupunta ka sa bahay namin, di pa kami nakapaglinis. Pupunta ka sa bahay namin, Lord. Makasalanan naman ako sa kanan ng Lord. Pero si Zacchaeus, nang sinabi ni Jesus na bumaba ka, pupunta ngayon ako sa bahay mo. Hindi na sinabi ni Zacchaeus na dito na lang, Lord. Kasi ako lang naman yung may gusto sa'yo Dito na lang tayo, Lord. Pero ang sinabi nito, nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus. Sabi nito sa 7, lahat ng nakakita nito nagbubulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Yun pong mga tao po sa paligid natin. Yun po yung nagbubulong-bulungan. Sasabihin nila, ay, nagdala-dala ng Bible yan ngayon. Mamaya, battle ang dala niya. Yan po yung mga tao sa paligid. Kasi hindi po sila natutuwa na may nagbabago sa buhay mo. Hindi natutuwa yung mga tao na parati ka pumupunta sa church. Praise the Lord ka dyan. Sabi nga nila, punuin natin ng pagpupuri ang langit. Sabi ko doon sa kakilala ko, hindi lang ganun. Punuin din natin yung mga bulsa natin. Punuin din yung mga bulsa nila. So, kasama naman po yan. Pero, unang-una po natin na gagawin yung punuin natin, yung pagpupuri sa langit. Okay? Yung mga nagbubulong-bulungan, sila po yung mga tao na hindi sila natutuwa na nagbago ka na. Ngayon, praise the Lord yan. Mamaya naman, nagmumura yan pag-uwi. Ngayon, praise the Lord yan. Tapos mamaya naman, inaaway naman niya yung asawa niya. Dahil
na mayroong kakaiba na gawin ang Diyos kapag ginawa po natin yan. Dito sa binasa natin, hindi lang si Sakeo ang naligtas, pati ang kanyang sambahayan. Sapagkat sabi dito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nalilito. Ayun po yung ating Panginoong Jesus. Kaya po dito po sa ating binasa, kung titignan po natin yung mga senaryo, kung paano po tinatagpo ng Diyos si Sakeo sa pamamagitan ng kanyang eagerness, longing sa kanyang puso na makita ang Panginoon na yung hadlang. Ang pangatlo po dito hadlang na sinasabi ko dito sa nakikita ko, yung kondisyon ng puso ni Sakeo. Binasa ko ito mula 19 hanggang 1:10 at tinitingnan ko ano ba yung kondisyon sa puso ni Sakeo. Sa totoo lang po, wala akong nakakaalam sa kondisyon ng puso ni Sakeo. Kasi hindi po nakalagay dito eh. Ang kondisyon ng puso natin, wala akong nakakaalam kundi ang Diyos lang. Amen? Dahil ang desire ni Sakeo na gano'n, siguro nakita ng Diyos yung kondisyon ng puso niya. Kahit sinasabi niya na, makasalanan naman ako, siguro hindi na ako dapat. Kasi minsan po, na-entertain po natin yung mga ganyan. Kung titingnan natin si Sakeo, ungodly. Diba? Tax collector. Hindi karapat-dapat. Pero, yung puso ni Sakeo ay ganon kalaki para papasukin si Jesus sa kanilang bahay. Marami po sa atin ng mga Kristiyano. Talagang nananahan na lang tayo na save tayo. Amen. Sabi doon sa John 3:16, kapag tinanggap natin si Jesus, bilang ating nakapagligtas, save na tayo, naniniwala tayo. Diba? So, how about yung transformation mo? Save ka lang ba? Gusto mo lang ba na save ka lang? Dahil pupunta rin naman ako sa langit, okay lang, kahit nasa outer court. Dahil pupunta rin naman ako sa langit. Nais po ng Diyos na hindi ka lang po ligtas, save. Nais rin ng Diyos ngayon, nakatagpuin ka rin niya. Sa tingin mo ba sa sitwasyon mo ngayon, kahit may sakit ka, hindi ka natagpuin ng Diyos? Pupuntahan ka ng Diyos ngayon. Pag i-desire mo sa puso mo, Lord, bigyan mo ng kagalingan. Intentional ang Diyos na pupuntahan ka ngayon at pupunta pa siya ngayon sa bahay mo. Hindi ka lang natatagpuin doon sa kali kung saan ka umakyat. Kundi, pati pa yung samahan mo. Basta yung puso natin, tayo ang nakakaalam sa kondisyon ng puso natin. Kakatagpuan tayo ng Diyos. Hindi lang gusto ng Diyos na tayo ay save dahil tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. Kailangan din natin mag-transform. Kung ano ka noon, may mabawas na. Kung dati isang bote, ngayon kalahati, 1/4 hanggang isa na lang. Kung dati, ang mura mo ay 100. Ngayon, 90, 80, mayroong pagbabago. Pero, kung titignan natin si Sakeo, ang bilis ng transformation eh. Wala nang process. Ang bilis ng transformation ni Sakeo. At alam niyo dito, binasa ko to, hinahanap ko dito, ano bang sinabi ni Jesus kay Sakeo? Bakit sinabi ni Sakeo dito sa 10, ay sinabi niya na, ibibigay ko yung kalahati ng kayamanan ko. At kung ako man ay mayroong nadaya, babalik ko rin sa kanya ng 4 na business. Wala man, tinitingnan ko dito sa binabasa ko, wala naman sinabi si Jesus. Kung titingnan natin, ang Diyos natin, hindi po naman yung word. Hindi niya sinabi, may Sakeo, nakalitaan ko, tax collector ka, ikaw pala yung magnanakaw doon sa BIR, ikaw pala yung kumukuha ng mga maleta. No, walang sinabi si Jesus. Pumasok lang siya
ayun po yung may malaking transformation na magaganap. So, wag po tayong manahan na okay na ako, basta Kristiyano ako, alam ko, save ako. Ito na yun. Huwag po tayong manahan na Sunday goers lang tayo. Kung mayroon pang iba na mas makapagpalago ng ating mga kaluluwa, hakbangan na natin yan. Kung mayroon pang iba na mas mapalapit tayo sa Diyos, hakbangan na natin yan. Huwag natin tingnan yung mga kakulangan natin. Kasi hindi niya tinitingnan ni Jesus eh. Ang tinitingnan niya kung paano tayo humakbang at paano tayo gustong-gusto na makita siya. Gustong-gusto na magpagamit. Hindi lang kasi gusto eh. Katulad na lang ng mga asawang babae. Siguro, ayaw ko naman magsabi sa asawa ko, alam mo, gusto ko ng chocolate eh. Gusto ko kaya tayo pasalong mong pag-uwi. Kasi, kung bibiliin niya yon dahil gusto ko. Gusto ko, bibiliin niya yon dahil gusto niya. Ayun yun eh. Kasi, gusto ng tao na mabago ka, pero ikaw, ayaw mo. Gusto mo lang, pero hindi yung gustong-gusto. Dapat po, gustong-gusto. Hindi yung gusto mo lang. Kaya, yun po yung dapat natin na matutunan dito sa ating kwento na binasa ngayon. Mapagtagumpayan natin ano man yung mga humahagdan. Bakit? Kailangan natin itong mapagtagumpayan para magkaroon tayo ng encountership sa ating Panginoon. Ngayon po sa mga oras na ito, sino kaya yung gusto maka-encounter ang Diyos? Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Sino po yung gusto? Ayaw nyo? Paano? Pagpunta dito si Jesus, ayaw nyo pala na ma-encounter ang Diyos eh. Gustong-gusto natin na ma-encounter yung Panginoon. Kaya, sa kondisyon ng puso mo ngayon, kapatid, ikaw lang yung nakakaalam. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano yung mga kahinaan mo, kung ano yung mga hadlang, kung bakit hindi ka makalapit sa Diyos, kung ano yung mga guilt, or kung ano yung mga iniisip mo, tanging ikaw lang yan at ang Panginoon. At ngayon, gusto mo kayong anyayahang tumayo at itaas natin ang ating mga kamay. Sa gusto na ma-encounter ang ating Diyos, pwede bang itaas natin ang ating mga kamay? At kausapin natin siya ngayon,